Nasa balita po ngayon yung mga angels of death, no? Ang dami po lumalabas na sila po ay naging biktima, mga pastoral na batang-bata, mga menor de edad ay inaalay na po, no, kay Apollo Kibuloy. Tapos ngayon may mga kwento pati po former President Duterte na bigyan po ng mga batang biktima. Tinakot itong mga batang ito na may angels of death. I saw your press con, nasabi mo nga na narinig mo, no, pati ikaw, you couldn't believe it. But you were still at that time unsure whether the angels of death was a spiritual thing or actual people. Ngayon parang na-zero in na talaga pong mga tao po ito. Ano po ang mga nahanap ninyo po talaga? Gaano kadami na sinasabing private army po ni Apollo Kibuloy? At may mga lisensya po pa silang mga baril. Ano po ang nahanap ninyo, natukoy ninyo tungkol po dito sa mga angels of death? Alam mo, Ma'am Pat, nung mahuli natin si Apollo Kibuloy ay naglakas ng loob yung ibang mga biktima nila na to come out and tell their stories at nakakakilabot po yung mga istorya nila because mga bata ito, Ma'am Pat, just can imagine, 12, 13 sila inumpisahan na abusuhin ni Apollo Kibuloy at talagang kung ikaw ay magulang ay kikilabutan ka sa maririnig mo. At kasama nga doon sa kanilang mga revelation na kung bakit takot na takot sila na magsumbong even sa kanilang mga magulang na iba, even doon sa kanilang mga kilala, ay dahil tinatakot sila na itong mga tinatawag na mga angels of death. Nung una ay ang duda natin, baka ito lang ay just an empty words, parang figurative speech lang ni Kibuloy para takutin ng mga bata. But there are other information na nakakating sa atin na itong mga angels of death ay mga totoong tao. Ito ay mga tao na ginagamit ni Kibuloy para takutin itong mga biktima, takutin yung mga tao na miyembro nila na hindi sumusunod sa gusto ni Apollo Kibuloy. At yaan ay may mga pangalan na po tayo as we speak, but hindi pa natin maiisa publiko itong mga pangalan na ito dahil unang-una ay nagsasagawa tayo ng profiling, nagsasagawa tayo ng background check at tama po kayo, inaalam din po natin kung itong mga pangalan po na ito na nasa listahan natin ay mga may pag-aari na baril dahil kasama sa information po na ating na-receive at binavalidate po ay mga armado yung ilan po dito. Sundutan ko lang, Colonel, how many are we talking about? Meron ba tayong tinitignan na ilan po silang mga angels of death? 20? 100? Gaano karami po sila? Well, I don't have the exact figures, Ma'am Pat, but definitely these are several individual na talagang mga lumalabas na talagang ginamit ni Apollo Kibuloy to advance his interest at proteksyonan yung kanyang interest at takutin itong mga biktima po na ito. Okay. Colonel Jean, si General Torre ba will remain as the general ng Davao City, and how is Davao City now after po nitong naging paghahanap kay Apostol Kibuloy? Kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan? Well, back to normal naman po yung Davao region, and si General Torre as of now will remain po as a regional director because I think he has proven his worth as a leader of the Davao region. At yun naman ang pinangako niya noon nung siya ay umupo dyan na kung ano po yung mandato po ng PNP ay tutuparin po niya at they owe it to the people of Davao to deliver what is expected of them. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.